Okay po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala dito sa ating programa. Isa na namang pag-aaral ng salita ng Diyos ng ating bibigyan ng reaksyon dito mga kaibigan. Ito po'y video ng ating kapatid na Eli Soriano. Alam niyo po mga kapatid, maraming nagtatanong kung bakit ko po ginagamit yung mga video ng ating kapatid na Eli para ibahagi ang salita ng Diyos. Bakit hindi na lang ikaw ang mangaral? Yun po ang kanilang sinasabi. Alam niyo mga kababayan, maraming nagsasabi sa aking mga relatives na ang kapatid na Eli ay kulto, no? At pag napakinggan po nila yung Eli Soriano, agad-agad hindi papakinggan. At marami din akong mga kakilalang ganon, mga kababayan. Kapag iparinig mo yung video ng kapatid na Eli, alam ko na yan, kulto yan. Maraming mga magkakontrang aral niyan. Hindi totoo yan. At mahilig pang magmura. Yan po ang kanilang sinasabi. So, gumawa ako ng paraan para sa ganun ay mapakinggan nila. Kaya gumawa ako ng ganitong programa para yung mga aking mga kaibigan mapansin nila, maipakita ko sa kanila yung buong buo. Kasi yung mga nakikita lang ng mga tao kung bakit nila sinasabing kulto ang kapatid ni Eli, maaring ang kanilang napapanood ay yung mga chop-chop video na ginawa ng mga kakontra ng ating kapatid na Eli. Kaya hindi nila makita yung kabuuan ng ipinapangaral ng ating kapatid na Eli. Pero dahil sa aking ginagawang ganito, mayroon akong mga kaibigan at ang mga aking mga relatives na napansin nila, na napanood nila ng buo, hindi pala ganon. So, naging effective naman mga kaibigan at maliban doon marami pang mga nakakaunawa ayon po sa mga nagko-comment dito sa ating comment section na talagang sa kanilang panunood nakita nila ang katotohanan. Kasi kung ang ganito po kasi yan mga kaibigan, kung meron kang napanood na video ng kapatid na Eli at tamang-tama ang napanood mo ay yung mga chop-chop video, for example, nanood ka sa kabilang channel, ang ipinanood tungkol po sa aral ni kapatid na Eli ay yung mga chop-chop, yung mga pagmumura at saka yung mga edited na video, talagang mapapaniwala ka na ang kapatid na Eli ay magkakakontra. Pero kung tutukan mo talaga ang kanyang ipinapangaral, mauunawaan mo, makikita mo ang kagandahan ng kanyang mga pinapangaral. Kaya yan po ang isang dahilan mga kaibigan. At naniniwala ako na mas lalo pang dumami ang mga makakaunawa sa banal na kasulatan at mabubuksan ang kanilang kaisipan tungkol po sa pananampalataya. Kaya heto po ang isa na namang pag-aaral na ating gagawin sa pamamagitan ng pag-react po natin sa video ng ating kapatid na Eli. Ito po ay tungkol sa paano natin makilala yung isang tunay na Diyos. So dyan lamang po kayo mga kaibigan, medyo mahaba po ito pero pagtiyagaan po natin. Kasi natitiyak ko na hindi po sayang ang oras natin makinig sa mga katuruan na ibibigay sa atin ng kapatid na Eli batay sa banal na kasulatan. Heto na po. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoon Jesucristo ang manatili sa atin. At ito po ang ating palatuntunan sa ang dating daan. Tayo po ngayon ay nagsasagawa ng ating Worldwide Bible Study. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo ngayong araw. Pwede kayong kukuha ng mga papel at mga ballpen mga kaibigan para mag-take note. Sa mga susunod na oras ng ating pag-aaral ng iba't ibang kasi napakahalaga po yung mga verse na ating makita dito. Ang kapatid na Eli Soriano. Magandang araw mga kapatid, magandang gabi.
sa lahat ng ating taga-subaybay. Salamat po sa Panginoon, meron ulit tayong pagkakataon. At pati yung mga nakamonitor sa atin sa internet. Ang ating pong pinag-aaralan ngayon, yung authenticity na sinasabi ng Biblia na tayo ay nilikha ng Diyos. Hindi tayo galing sa isang aksidente na nagkaroon ng Big Bang, pagkatapos ng Big Bang, nagkaroon ng primordial soup sa mundo, at mula sa primordial soup, nagsama-sama yung mga non-organic matters, at pagkatapos nag-produce ng organic matters na pinanggalingan ng buhay. Yun ang deduction itong mga ateista at mga hindi naniniwala sa Diyos. Kasi kung naniniwala sila sa Diyos, hindi sila maniniwalang ang tao galing sa unggoy na nag-umpisa ang lahat ng bagay dahil sa Big Bang. Pinapaalala ko sa inyo ang base ng ating pag-aaral, yung Genesis 1:1, kapatid na Daniel. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Alam nyo, itong unang-unang salita sa bungad ng kasulatan o ng Biblia, andito na lahat eh. The totality of everything that exists, nandito na. Binabanggit na dyan ang originator ng lahat ng bagay, ang Diyos. At binabanggit na rin ang totality of creation. Nilikha niya ang langit at ang lupa. Sa Biblia po, dalawa ang direksyon na sinasabi, langit at lupa. Nilikha ng Diyos yan sa pasimula. Kung ano yung pasimula na yon, walang nakakaalam sa atin para bigyan mo ng petsa. Pero masasabi ko, yung sinasabing pasimula dyan ay pasimula ng mundo. At pasimula ng lahat ng bagay na umiiral, mga kapatid. Sa unang talata ng Biblia, gumamit lang po si Moises ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mga salita para ipakita sa atin, i-introduce sa atin ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Nang 1, pasimula, 2, ay 3, nilikha 4, ng 5, Diyos 6, ang 7, langit 8, at 9, ang 10, lupa, 11 salita sa Tagalog. Sa English, iba. In the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning, God created heaven and the earth. Maaari, para sa inyo o para sa iba, itong ginagawa ko, nonsense. No? Hindi po ito nonsense. I will prove to you later, hindi ito nonsense. Moses introduced the reason of the existence of everything that exists. Actually, sa Hebreo po, yung original na salitang ginamit ay 1, 2, 3, 4, 5 lang po ang salita sa Hebreo na ginamit para i-describe ang origin ng lahat ng bagay na nalikha. Ang mga salita pong ginamit sa Hebreo ay Reshit, pasimula. Tapos, pasimula o una, something like that. Tapos yung sumunod na salitang ginamit sa original na wika, Elohim.
Yun ang pangalawang salita. Ibig sabihin, pasimula, Elohim, tapos, ang sumunod na salita ay Bauraw, which means to create. Yun ang pangatlo. Tapos, ang ikaapat na salita, heaven, Xiaomi. Ibig sabihin ay yung langit o the sky. Tapos, Eretz. Yan po. Ang kahulugan ay ang lupa. 5 salita lang eh. Inano lang nila yan sa English eh. Dinagdagan sa Tagalog, inevitable kasi para maintindihan ng mga tao. Pero ako maiintindihan ko kung marunong ako ng Hebreo, naintindihan ko yung ibig sabihin eh. At ito nga isang issue ito, pero hindi ngayon natin pag-aaralan nito. Hindi nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Hindi po yun. Kung ako magta-translate dyan, pinapauna ko na sa inyo because alam ko may tututol dito, but come that day na pagkakaloob ng Diyos na magkaroon ako ng opportunity na ipaliwanag ito, kung ako magta-translate, hindi ko gagawin yung salitang nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kundi, if you are going to look it up in the Hebrew, ang nakalagay dyan, nang pasimulang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, yun ang verse 1, ano? Ang lupa ay walang anyo at walang laman. Yun. Nang pasimulang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa wala pang anyo at wala pang laman nung umpisa. Yun ang gustong sabihin dyan eh. Hindi nung pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Bakit? Kasi, meron pang naunang nilikha ang Diyos kesa sa langit. May nauna pa siyang likhain kesa sa lupa. And we will talk about that, siguro, more profoundly, sa ibang mga pagkakataon. Pero remember, tandaan nyo, narinig nyo ito unang-una kay Brother Eli. Narinig nyo yan sa akin. Na hindi ganyan kung ako ang magta-translate ng Biblia. Ang ilalagay ko, nang pasimulang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, yung verse 2, lupa agad ang nakalagay. Ang lupa, walang anyo at walang laman. Di gaya ng pagkaintindi halos ng lahat ng translators na nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit. Hindi po totoong ang unang nilikha ng Diyos ang langit. Maintindihan niyo po yan. Kasi ang unang nilikha ng Diyos lupa eh. Pero hindi itong lupa rito sa Genesis 1:1. Yan po, patutunayan natin yan. Iniiwan ko ito sa ere para lumabas ang mga kritiko para saka ko tatalakayin. Kung loloobin buhay pa ako, hintay muna natin lumabas. Tuloy na tayo ngayon sa ating pag-aaral, mga kapatid. Ang totoo, kaya may langit at lupa, hindi dahil sa Big Bang. Ang totoo, kaya may langit at lupa, may lumikha. Someone, a person, if we can call him a person, as the Bible call him so, someone, a person, a spirit that exists from eternity, siya ang lumikha. Tawag ng Biblia, Diyos. Nilikha niya ang langit at ang lupa. So, hindi galing sa Big Bang. Ang lahat ng bagay nag-exist dahil may lumikha. Kasi, hindi ka pareho sa Biblia ang ideya ng Big Bang. Na ang lahat ng bagay galing sa Big Bang. Hindi po totoo yun. Po totoo yun. Na
Ang lahat ng bagay nag-umpisa sa wala, tapos yung wala, sumabog. Paano yung wala sasabog? Wala nga. At tingnan ninyo ang Big Bang Theory. Mag-isip nga kayo, may mga isip naman tayo Basahin natin, kapatid na Daniel, yung Big Bang Theory nila. The Big Bang Theory. The Big Bang Theory has been accepted by a majority of scientists today. It theorizes that a large quantity of nothing decided to pack tightly together and then explode outward into hydrogen and helium. This gas is said to have flowed outward through frictionless space. Frictionless, so the outflowing gas cannot stop or slow down, to eventually form stars, galaxies, planets, and moons. Yan ang Big Bang Theory. Tandaan nyo, ang lahat ng bagay nanggaling sa isang originator. Ang tawag doon sa Biblia, creator. Creator. Basahin natin ang 93, 5 ng awit. Ang iyong mga patotoo ay totoong tunay. Ang patotoo ng Diyos ay totoong tunay, sabi ng salita sa Biblia. Ang iyong patotoo, totoong tunay. Kaya tayo, nagbabatay tayo sa patotoo ng Diyos. No? Unang Juan, Kapitulo 5, ganito ang ating mababasa sa kasulatan, sa 5:9. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Kaya on that principle, kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Yan ang mga salita ng Biblia, salita ng Diyos yan. Kaya ang ating pinag-aaralan, yung patotoo ng Diyos. Pagkatapos, kukunin natin yun namang patotoo ng tao dun sa sinasabi ng Biblia para tayo magkaroon ng isang scientific Bible study. Why do I call it scientific Bible study? Kasi ang science kasi, ang kahulugan ng science, orderly knowledge yan Kung uugatin mo yung salitang siyensya, ang kahulugan nun, orderly at saka coherent knowledge yan Sa diksyonaryo, ang kahulugan ng siyensya, lagay nga natin, kapatid na Daniel. Ito po, science, study of physical world, the study of the physical and natural world and phenomena, especially by using systematic observation and experiment, often used before a noun. Especially by using systematic observation and experiment. Ang siyensya, isang pag-aaral o pag-alam ng mga bagay na systematic, may sistema, may order, may discipline sa pamagitan ng pagmamasid at experiment. Kaya sabi doon sa scientific attitude na napag-aralan ko nung grade 6, a scientist is law to accept facts and such a statement not supported by convincing proof. Actually, ang siyensya, sa aking pagkakilala, ang siyensya po ay pag-alam ng katotohanan in a systematic, kumbaga order or arrangement of knowledge based on nature and facts of life. Facts. Kaya ang siyensya, ang ground niyan, facts at totohanan. Ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, kasama na ron ng siyensya, di ba? Kasi ang tao nagpapatotoo, siyensya ginagamit ngayon Pati nga yung
Nag-aaway na mag-asawa, sinasabi ng lalaki, hindi ko anak yan. Ayaw niya kasing sustentuhan eh. Sabi ng babae, hindi po, Judge, anak niya po yan talaga. Ako po ng anak dyan, siya tatay niyan. Eh tinatanggi ng tatay, ginagamit na ngayon siyensya. Pakuhanan ng DNA, yung bata, mapapatunayan sa siyensya, anak talaga ng lalaki. Through DNA. So ang siyensya ngayon, nagagamit na magpatotoo dahil may nagsisinungaling. May ayaw maniwala. Ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Kaya kukuha tayo ng patutuo ng Diyos sa Biblia at pagkatapos titingnan naman natin ang patutuo ng tao. Mga kapatid, gusto ko kayong anyayahan, lalo na yung mga nag-aaral sa mga kolehiyo. Hindi naman po ako propesor, hindi rin naman ako siyentipiko. Pero meron na po akong kaunting kaalaman sa Biblia at sa bagay-bagay sa ating paligid, sa mundo. Kaya kung sinasabing kaunti, wala naman po kasing merong maraming-marami eh. Baka sabihin nung iba, konti lang pala alam mo eh. Oo, konti lang kesa sa alam ng Diyos. Mga siyentipiko nga ngayon eh. Siyentipiko nga ngayon, yung alam nila wala pang 10% eh. Sa 100% eh. Inaamin nila yun eh. Yung mga scientists ngayon, yung alam nila wala pang 10% nung 100%. Basahin natin ang isang ulat sa siyensya. Ito po, after 250 years of classifying life, 90% remains unknown. By Robin Lloyd, livescience.com, November 13. Bronx, New York, most people can tell the difference between some types of berries or bugs or trees, but much of the planet's life remains unnamed and unseen. A stunningly egotistical Swedish naturalist Carl Linnaeus tried long ago to set humanity on track to remedy that. His book, Systema Naturae, first published in 1735, 13 pages long, proposed a hierarchical system for classifying plants, animals, and minerals. We later chipped away minerals into the domain of geology and launched an effort to identify and inventory all the world's living things. Merong lumitaw 250 years ago, isang tao napakayabang. Napakayabang. Ang pangalan niya po ay si Carl Linnaeus. Ang kanyang goal, naglagay siya ng isang libro, 13 pahina lang yung libro niya. Hindi nang yabang, 13 lang palang pahina ang alam, ano? Na ang tawag niya, Systema Naturae. Ito'y unang na-publish noong 1735 at sinasabi niya na ang lahat ng nabubuhay o lahat ng bagay na umiiral, ika-classify, classifying plants, animals, minerals. We later chipped away minerals into the domain of geology and launched an effort to identify and inventory of all world's living things. Pinagsama ni Linnaeus yung mga klasifikasyon ng halaman, mga hayop, pati mineral. Kumbaga yung grade 1 ngayon, mas marunong pa kay Linnaeus eh. Sukat isama mo yung minerals, hindi naman living thing yun. No? Kilasify niya pati minerals. Later, ang mga siyentipiko, inihiwala yung classification of minerals, inilagay sa domain ng geology, the study of the earth, geology. No?
Ngayon, ang sabi ni Linnaeus, makaklasify daw ang lahat ng umiiral by yung tinatawag nila ngayon na ano, ang tawag diyon mga species, mga families, etc. Kinaklasify nila. Ang natuklasan ngayon ng siyensya, kapatid na Daniel, basahin mo yung emphasized portion. Now, 250 years after publication of the book's latter editions, scientists still have discovered as few as 10% of the species now living on Earth. Pagkaraan ng 250 taon ni Linnaeus, hanggang ngayon inaamin ng siyentipiko, 10% pa lang ang alam nila sa lahat ng umiiral sa mundo. Yung 90% di pa nila alam. Kaya nga merong mga hayop ngayon, walang pampangalan eh. Merong mga bakterya, kung ano-anong mga bagay na hindi pa nila alam lahat hanggang ngayon. Naamin nila yun eh. Nasa Biblia po kasi yun. Yun ay matagal nang nakasulat sa Biblia. 8:17 ng Ecclesiastes. Basahin natin. Namasdan ko nga ang lahat ng gawa ng Diyos na hindi matalastas ng tao ang gawa na ginagawa sa ilalim ng araw. Sapagkat sikaping mainam man ng tao na hanapin ay hindi rin masusumpungan. Oo, bukod dito, bagaman isipin ng pantas na maalaman, hindi rin niya masusumpungan. On those notes, mga kapatid, doon sa mga batayan na yan, sabi ng Biblia, hindi maunawa ng tao ang lahat ng gawa ng Diyos. Meron na tayong nauunawa eh. Kaya nga nakagawa na ng eroplano ang tao eh. Nakita na nila ang prinsipyo kung paano nakakalipad. Nakagawa sila ng submarine, nakita nila ang prinsipyo kung paano ang isda nakakapunta sa kailalilaliman. Yun ang mga kinopya nila eh. Bakit nakakalipad ang ibon at bakit nakakalubog ang submarino, natuklasan na ng tao. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, hindi matatalastas ng tao ang lahat ng gawa ng Diyos. Maari konti, maintindihan mo na. Pero para maintindihan mo buong buo, kaya nga ngayon meron sakit, walang gamot eh. Eto nyo, nung maintindihan na yung palang, yung flu, yung trangkaso, kung tawagin natin ngayon, yung influenza, ang pinatay niyan, 40 milyon tao sa mundo. Naganap po yan noong 1918. Walang makapigil. Karamihan ng tao sa Europa nagkaroon yan. Yang influenza. 40 milyon tao na napatay niyan. Kasi hindi pa naintindihan eh. Ngayon, naintindihan na by accident, natuklasan ang antibiotic. Ang unang-unang antibiotic, penicillin. An accidental discovery changed the course of medicine. That was in 1928. Bago natuklasan ang penicillin o ang paggamit ng antibiotic, 1918, 10 taon bago natuklasan, maraming napatay ang virus at saka bakterya na nagkaroon ng pandemic sa buong mundo. Influenza pandemic of 1918 and 1919 killed more than the Great War, known today as World War I, somewhere between 20 and 40 million people. Pero nung maintindihan ngayon, kahit magkaroon ka ng influenza o flu, marami ng antibiotic, nagagamot. Hindi na milyon-milyon ang mamamatay. Ano ang punto, mga kapatid? Kasi hindi nga naiintindihan ng tao hanggang ngayon lahat ng bagay. Kasi kung naiintindihan nila bakit namamatay yung may AIDS,
Hindi pa nila natutuklasan ng gamot sa AIDS. Hindi rin na natutuklasan ng gamot sa hepatitis B. At marami pa. Ebola, takot na takot ang tao ngayon sa Ebola. Kaya kung tutugnan mo ang Biblia, tama pa rin ang Biblia hanggang ngayon. Hindi matalastas ng tao ang gawa, lahat ng gawa na ginagawa sa ilalim ng araw. Sapagkat sikapin mainaman ng tao na hanapin, hindi rin niya masumpungan hanggang ngayon. Basahin natin ngayon sa 4 na wika. Kapatid na Daniel, paki-English mo. Then I beheld all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun. Because though a man labor to seek it out, yet he shall not find it. Yea, further, though a wise man think to know it, yet shall he not be able to find it. Natanaw ko ang tanan nga buhat sa Dios. Tanan, Tanan. hindi kapiraso. Tanan. Kung ang goal mo, maintindihan mo lahat, hindi mo kaya. Kahit sinong pinakamatalino. Tanan nga buhat sa Dios, Nga sa tao, dili matukib ang buhat nga nahimo ilalom sa adlaw. Tungod kay bisan unsaon sa tao ang pagsusi niini, apan dili siya makatugkad niini. Oo, labot pa, bisan ang tao nga manggialamon, magahuna-huna sa pagtugkad niini, apan dili gayud siya makahimo sa pagtugkad niini. Kanita ikit ko inganggang dapat na ning Diyos. King ena malyaring atuklas ning tao, ing dapat amararapat king lalam ning aldo. Uling pipagala namang binaning meto nga tao apanintunan iti. Makanyan man enarin akit iti. Bukod kaniti. King bistat isipa naman ning metong ataong biyasa abalo na iti. Makanyan man enarin malyaring akit. Idin kinitak amin ti aramid ti Dios, adi matuntunan ti tao ti aramid a maaramid iti baba ti init. Agsipud tano kasano kaado ti panagbannog ti tao nga agsukimat, nupay kasta isudidan tumasarakan. Wen, uray pay no ti maysa a masiri ba tao, agpanunot o mga mo iti daydiay, kaskas di nga isudinan to akabailan asaraken. Asin nahiling ko ang gabos na gibunin Diyos. Boss ha, Brad Mel ha. Opo, gabos lahat po. Kaya ng tao lahat gabos. O tuloy. Na ang tawo, dai makakaabot kan gibo na sa ibaba kan aldaw pinagigibo. Minsan magkapagal na gayo ang tawo sa paghanap ka iyan, mayo niya iyan makukua. Minsan sumabi ang madunong na naiisihan niya iyan. Minsan huli ka iyan, dain niya iyan maaabot. Niyan, nakita ko ang bugos nga binuhatan sang Dios. Nga ang tawo hindi makatugkad sang buluhaton nga ginahimo sa idalong sang adlaw. Bisan daw alugid nga pagpangabudlay sang tawo sa pagpangita sili. Hindi gid siya makakita sili. Bisan ang maalam nga tao nagahuna-huna sa paghibalo sili, hindi gid siya sarang makakita sili. Ayan, maliwanag mga kapatid. Ang hamon ng Biblia na nanatili uncontested Hindi kaya ng tao malaman lahat. Kaya huwag kayong magalit o kaya huwag naman ninyo akong insultuhin pag sinabi ko, may konti naman akong alam. Kasi mga siyentipiko, konti rin lang 10% pa lang ang nakikita nila Hindi pa nga nila naunawan lubos 90% remain not understood by scientists. Yun ang punto ko. Kaya para magyayabang ang kahit na sino na para bang siya na ang authority, tapos puno pa ng relihiyon ang magsasabi ngayon na naniniwala siya sa evolusyon, naniniwala siya sa Big Bang. Ako, masasabi ko, biro mo, Big Bang nang galing, tapos primordial soup. Ayan. Sa interpretasyon pa lang nila,
lumalabas talagang may Big Bang sa utak nila eh. Hindi Big Bang sa reality, no? A large quantity of nothing. Unang-una, how can you quantify nothing? Matino ka ba? Kung matino ka, paano mong masasabing isang marami o malaking bilang ng wala? Malaking bilang ng wala, nagsiksikan, tapos na magsiksikan, ay bigla sumabog, Big Bang na. Nagkaroon na ng bituin, ng kung ano-ano. Paano mong masasabing isang malaking bilang ng wala nagsiksikan, tapos sumabog, yun daw ang umpisa ng Big Bang. How will you quantify nothing? Isang malaking bahagi ng wala, nagsiksikan, tapos sumabog, yun ang Big Bang. No? Paano mong nasabi na malaking bahagi ng wala, malaking bilang ng wala, nag-pack together, nagsiksikan, sumabog, yun na ang umpisa ng langit at lupa. Alin ba ang mas kapani-paniwala, mga kapatid? Basing on logic and reality, not in stupidity, which is more believable? The Big Bang or the Bible? The Bible tells us the origin of all things. God created the heaven and the earth. Sa Big Bang, malaking bilang ng wala, nagsiksikan. Ano nakulokoy ng utak ng mga wala na yun nagsiksikan, wala naman. Nung magsiksikan, sumabog, yun ang Big Bang. Mga estudyante ng La Verdad, tatanungin ko kayo ngayon, may estudyante ba dyan, Sis Luz? Ayan, ikaw kapatid, hindi nakalasulat yung pangalan. Sige, bigyan mo ng mic yan, naka-red. Sige. Ano ang pangalan mo, kapatid, na estudyante ng La Verdad? Ruth Mary Hino po. Sige ha, tatanungin lang kita, alin ang mas kapani-paniwala? Huwag tayong magbatay sa Biblia, huwag din tayong magbatay muna sa siyensya. Magbatay tayo dun sa available na nasa isip mo. May isip ka, di ba? Meron po. Kaya ka nga nakakasagot dahil may isip ka eh. Kung wala ka kasing isip, hindi mo maiintindihan yung sinasabi ko. Ang isip ang nagpapaunawa sa'yo, kaya ka sumasagot, nagre-reply, yung reflexes mo, nagtatrabaho, yung hypothalamus mo, nagtatrabaho, yung brains mo, nagtatrabaho, kaya sumasagot ka ng tama eh. Di ba? Ang tanong ko sa iyo ngayon, kapatid na estudyante sa La Verdad, hindi tayo magbabatay sa Biblia, hindi tayo magbabatay sa siyensya, magbabatay tayo sa isip mo. No? Sa logic. Meron ka na kasi agad nun eh. Diba? May logic ka, no? Alam mo ba yung logic? Opo. Ngayon, ang halimbawa ng logic ganito. Saan ka ngayon nakaupo? Sa upuan po. Ayon. Anong tawag sa Kastila sa upuan? Silya. Silya, tama. Sa English? Chair. Tamo, may isip siya. Alam niya nga, chair sa English eh. Silya sa Kastila, upuan sa Tagalog eh. Meron pang isang tawag sa Tagalog, alam mo? Ano? Hindi po eh. Ang isang tawag sa Tagalog, salumpuwit. Yan ang original na Tagalog, salumpuwit. May isa pang tawag, kahawig ng Tagalog. Sa Kapampangan naman yon, luklukan. Yan. Ginagamit din sa Tagalog yan, luklukan. Kaya, ang inuupuan mo ngayon,
salumpuit, luklukan, chair, silya, o kung ano pa tawag sa ibang wika. Ang tanong ko sa iyo, by logic na naintindihan mo, bakit dyan ka sa silya ngayon nakaupo, kapatid? Kasi po, Hindi ka ba pwedeng umupo sa lamesa, kapatid? hindi po. Pwede. Pwede ka umupo sa lamesa, di ba? Kaya lang, hindi ka komportable. Kasi yung lamesa, walang sandalan. Wala pa kasi kung nakita ang lamesa, may sandalan. Marunong ka na ng logic, hindi ba, kapatid na Ruth, ano? Apo. Bakit nagkaroon ng silya dyan, sa lugar na yan? Ang pagitan mo, isang kapatid na maputi ang buhok, at yun sa kaliwa mo, isa namang kapatid din na maitim naman ang buhok. No? Bakit diyan ka nakalagay sa silya na yan? Walang Biblia muna, wala ring science. Ba't nandiyan ka sa silya na yan? Para komportable pong makinig sa aral. Tama. Bakit napunta dyan yan silya na yan? Nilagay po. Bakit nilagay? Para upuan mo, di ba? Apo. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, yung bang silya sa kanyang sarili, makakapunta dyan sa lugar na yan para upuan mo? Hindi po. Bakit? Kasi po wala po siya. Wala namang isip yung silya eh. Apo. Diba? Hindi kagaya mo, may isip. Kaya nga diyan ka umupo eh. May isip ka eh. Kasi diyan maraming mauupuan. Pwede kang umupo dun sa stage, di ba? Kaya lang papaalisin ka ron dahil hindi talaga ron ang upuan eh. At kaya ka diyan umupo sa silya, meron na silya diyan. Ang susunod na tanong, ba't nagkasilya diyan? Kasi may naglagay. O, di ba? Ano, logic. Bakit may mundo? May gumawa. May gumawa, hindi pwedeng galing sa wala. O, di ba? Tamo, may utak siya. Mas marunong siya kay Charles Darwin. Alin ngayon ang katiwa-tiwala? Yung logic. Kaya merong bagay, may gumawa. At yung gumawa, nakakaintindi nung ginawa niya, pati intensyon. Bakit? Kasi, kung gumawa man ng lamesa, hindi para upuan. Lalagyan yun ng kung anong ipapatong. Pero walang gumawa ng lamesa hanggang ngayon. Marami na ako narating na lugar. Lamesa, may sandalan. Kasi hindi inuupuan ang lamesa. Tama ba yung kapatid na Ruth? Apo, tama po. Logic pa lang, marunong ka na ng tama. Wala pa Biblia noon. Wala pa rin ang siyensya noon. Mababaw lang yan pero may logic yan. Na kaya yung silya, may gumawa. Kasi naintindihan niya, yung uupo, mangangalay ang likod noon. Kaya nilagyan niya ng sandalan, kagaya ng silya ko. No? Mangangalay ang likod mo kasi pag nakaupo ka lang na gano'n makaka-relax ka pag may sandalan ng silya. Kaya karamihan ng silya, may sandalan. Nakakita ka ba ng silya walang sandalan? Meron. Saan? Sa mga bar o sa mga kiosk. Kasi ayaw naman nung may-ari ng kiosk na magtagal ka. Kaya hindi niya nilagyan ng sandalan. Pag nainom mo na yung soft drink, ibig sabihin, lumayas ka na dyan. Meron pa ako ibang customer. Di ba ganon? Kapatid na Ruth? Apo. Pero kaya may sandalan para maupuan. Kaya nakakita ka ba ng kapilya, Sis Ruth, na ang pastor naglagay ng mga upuan walang sandalan? Hindi pa po ako nakakapasok ng kapilya. Kasi alam niya na uupo ng matagal yung tao eh. Hindi po pwedeng 2 oras walang sandalan. No? Kaya ako, lahat ng silya dyan, may sandalan. So, makatwid, may isip na nag-iisip,
sa paggamit ng isang bagay, sa itsura ng isang bagay, sa forma ng isang bagay. Palagay mo, kung halimbawa, merong ilong, no? Ilong, mata, kamay, paa, tenga, may buhok. Big Bang. Nag-decide yung ilong, tenga, mag-pack together. Tapos sumabog. Ang nangyari, kung parang aksidente, yung ilong napunta sa likod. Yung mata napunta sa tagiliran. No? Ano kaya ang buhay mo noon, kapatid na Ruth? Kung yung ilong mo malapit sa puwet, ano pa kaya isip mo? Wala sa lugar yung ilong, ano? Apo. Halimbawa, yung ilong mo napunta sa tagiliran, dito sa may pigi. No? Pag ikaw ay bumiling sa kaliwa, patay ka na. Bakit? Maiipit yung ilong mo nung tagiliran na tumigilid ka eh. Pati nga yung lalagyan ng ilong, tama lang eh. No? Kung yung mata mo nasa tuhod, ano palagay mo mangyayari sa'yo? Di ba madalas kang mauuntog? Tama ba ako? Apo. Pero, ang mata mo ngayon, nasaan? Nasa ulo ko po. Nasa ulo. Konbinyente ka ba? Apo. Tama. Ang mata natin nandyan. No? Nasa ulo yung ating mata. Napakaganda kasi nakikita mo na maayos yung bagay-bagay. Ano? Kasi nababa lang ng konti yung mata mo, napunta sa pusod. Ay, naku. Hindi ko ma-imagine kung ano mangyayari sa'yo eh. Ano, ibig sabihin, merong may isip. Teka muna. Is Ruth, Po. hindi ba merong isip? Di ba? May isip, ano? Meron po. At yung isip, nag-iisip yun. Apo. Kagaya mo. Kagaya ko ngayon, nag-iisip ako, nag-iisip ka rin. Tama? Apo. Kaya pala tayo nakakapag-usap dahil nag-iisip ka eh, no? Apo. Kasi kung wala kang isip, hindi ako magtsatsagang kausap ka eh. No? Nag-iisip tayo. Meron bang isip, kapatid na Ruth? Meron bang nag-isip na ang mata dapat dito? Meron po. Tiyak na tiyak. Kasi kung aksidente yan, ang possibility, ang mata pwedeng malagay sa ilalim ng kilikili. Kung totoo ang Big Bang, no? Aksidente ang nangyari, walang order. Pero bakit may order? May nag-iisip. Yun lang naglagay ng silya dyan na naupuan ni Sis Ruth. May isip yun. Kasi kung yung silya, paglalayo-layuin niya ng tigli 5 metro, hindi kayo kakasya dyan. May isip yun, pinagtabi-tabi niya. Naisip naman niya na hindi naman ganong kalakihan yung uupo. Hindi kailangan masyadong malalayo. At hindi naman magkakaawa yung uupo. Kaya dapat, pwede pagtabi-tabihin. Kasi kung magkakaaway, dapat sana paglayo-layuin para walang away. Ano? Kaya yung nag-ayos ng silya, may isip yun. Yung naglagay ng silya, may isip yun. Yung gumawa ng silya, lalong may isip yun. No? Ano ibig ko sabihin? Mag-i-exist ba ang mga bagay-bagay kung walang isip na nag-isip? May nag-isip para ilagay ang lahat ng bagay sa order. No? Ito ngayon ang kamangha-mangha. Mga kapatid, punta na tayo sa Big Bang. Kung totoo ang Big Bang, sumabog. May planeta. Tama ba? Meron. Nagawa raw mga planeta, mga galaxy, mga star dahil sa isang malaking pagsabog. Sabi ng mga atheists. Ngayon, ang tanong mga kapatid, kung totoo ang Big Bang,
De maraming planeta. E de pwede palang magkaroon ng tao sa ibang planeta. Kasi Big Bang lang naman yan, random lang yan eh. Aksidente, random, hindi sinadya, walang nag-isip. Basta sumabog lang, nagkaroon mga star, planeta, planetary system. Ang dai-dai palang planeta sa galaxy. Dito lang sa Milky Way galaxy, akala natin ang planeta lang mundo. Ang dai palang planeta. Lagay natin ang natuklasan ng siyensya kung gaano ang planeta sa universo sa kanilang pag-aaral. At bakit sa mundo may tao? Eto siyensya muna, bago natin ilagay ang Biblia. Pakita natin, findings ng siyentipiko about the cosmos. Pakibasa mo nga, kapatid na Daniel. Ito po ang Design Evidences in the Cosmos 1998 by Dr. Hugh Ross. Table 3, an estimate of the probability for attaining the necessary parameters for life support. Dependency factors estimate 100 billion. Longevity requirements estimate 0.00001. Maximum possible number of planets in universe, approximately 10 to the 22nd power. Much less than 1 chance in 100,000 trillion exist that even one such planet would occur anywhere in the universe. Hanga-hanga ito eh. May respeto ako rito sa mga siyentipikong naggawa ng observation na ito eh. Pakinggan nyo mga kapatid, kung naiintindihan nyo ang punto ko. Naghanap sila ng planeta na alam nila. No? This was in 1998. Naghanap sila ng mga planeta na kung saan pwedeng magkaroon ng buhay. Ano? Ang natuklasan nila ganito. An estimate of the probability for attaining the necessary parameters for life support. Dependency factor estimate is 100 billion. Longevity requirements estimate 0.00001. Napakaliit na liit-liit. Maximum possible number of planets in the universe, approximately 10 to the 22nd power. Teka muna, 1998 yan eh. Makinig kayo mga estudyante ng La Verdad. Noong 1998, ang kanilang approximately, ang planet ng universo ay 10 to the 22nd power. Ngayon, wala pang 2 taon, nakatuklas na ngayon ng mas marami pa na planeta. Tingnan muna natin yung 10 to the 24th power. Available na yung 1024. Pakibasa, kapatid na Daniel. 10 to the 24th power planets with at least 200 billion galaxies out there and possibly even more. We're very likely talking about a universe filled with around 10 to the 24th power planets, or for those of you who like it written out, around 1 with 24 zeros. 1 with 24 zeros. Abay, ang planeta pala hindi lang trilyon. 24 zero na natuklasan ngayon. Pero noong 1998, 10 to the 22nd power. Ngayon, 10 to the 24th power. Kasi kamakailan nakatuklas sila ng maraming planeta pa eh. No? Eto, mga kapatid, bakit ito Bible study? Siyempre, pupunta tayo sa Biblia. Pinapakita ko man lang sa inyo yung nasa reality sa siyensya. Ang planeta pala, napakarami palang planeta mga kapatid.
Bakit ako naniniwala sa Biblia? Sabi nung kanilang pag-aaral, wala raw kapareho ang mundo. Sabi nung pag-aaral ng siyentipiko, ang sabi nila, much less than one chance. Mas konti pa sa isang chance na isang chance sa 100,000 trillion exist that even one such planet would occur anywhere in the universe. That is scientific. Napakaliit ng chance makakita ka ng planeta kagaya ng mundo na may buhay. Halos walang chance. Pero mo, less than one chance in 100,000 trillion exist that even one such planet would occur anywhere in the universe. Ito, pag-aaral ito ng mga napakaraming siyentipiko na gumagamit ng teleskopyo, gumagamit ng mga modernong equipments para tumuklas ng buhay sa iba-ibang lugar ng universo. Wala silang makita. Ano ang punto ko? Balik tayo sa Biblia. 17:26 ng Gawa. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Ayan. Napaka-reliable nito. Masasabi mo, ito isinulat ng isang tao na dinidiktahan ng isip na gumawa ng lahat ng bagay sa universo. Ang sabi niya, ginawa ng Diyos sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Mananahan daw ang tao sa balat ng buong lupa. Ang nakasulat diyan, ang tao mananahan sa prosopotes gis. G, yun po ang planet Earth. Sa Greek, ang planet Earth ay ang G. No? Iba naman yung cosmos, iba yung G. Nananahan tayo, ayon sa Biblia, sa balat ng lupa. Yung lupa po dyan, yun po ay ang planet Earth. Ang Diyos pala, ang nagtakda na ang lupa ang tatahanan ng tao. Mag-isip ka, kapatid na Luz, ha? Ang Diyos ang nagtakda na ang lupa ang tatahanan ng tao. Bakit walang makitang kapareho ng lupa? Iba-iba na ang laki, merong malaking malaki, merong mas malaki sa mundo, merong mas maliit sa mundo, puro planeta yan. Mercury, Venus, ang alam lang natin, itong kapitbahay natin Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. Pero napakaray pala niyan. Bakit sa mundo nandito tayo? Yun pala ang ginawa nung may isip na gumawa ng mundo na ilalagay tayo sa G o sa planet Earth. Kaya wala kang matuklasan sa ibang planet. Tama ang Biblia o hindi? Kapatid na Ruth, usap tayo uli. Naiintindihan mo ba sinasabi ko, Iha? Opo. Bakit walang makitang buhay sa ibang planeta? Kasi po, sa Earth po, itinakda ng Diyos na ang lahat ng bagay ay mabuhay. Amen! Very good! Tama ang Biblia! Hindi pa sila nag-iimbestiga. Hindi pa nararating ang buwan. Hindi pa nararating ang Mars.
Hindi pa nararating ang Jupiter. Sinasabi na ng Biblia, as early as 61 AD, 2,000 taon nang nakasulat ito sa Biblia, na ang itinakda pala ng Diyos na tatahanan ng tao ay ang G o J. Ang kahulugan, ang mundo, ang planet Earth. Kaya hanggang ngayon, wala silang makita na lugar sa universo o planeta para tahanan ng tao. Kasi nasa Biblia na pala, ang tao talaga nasa mundo. O, maghanap kayo ngayon sa lahat ng panig ng universo, wala kang makikita tao ron. Tumigil ka na dahil sinabi na ng Biblia na ang tao nilagay ng Diyos para mabuhay sa mundo. Tama ba ngayon ang Biblia, kapatid na Ruth? Opo, tama po. O, meron ulit akong tatanong sa'yo. Basahin mo ang Genesis 1:1. Pakibasa mo. Pumasa, kapatid. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yun. Bakit hindi niya sinabi, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit, ang lupa, ang mercury. In the beginning, God created the heavens and the earth. And Mercury and Venus, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, and He made septillion planets. Hindi na logical na sabihin pa yun eh. Kasi sa mundo lang naman siya maglalagay ng tao. At ang Biblia, isinulat para sa tao, kaya yun lang ang in-special mention ng Biblia. May logic ba, Sis Ruth? Meron po. Sige nga, paliwanag mo nga sa akin kung naintindihan mo ibig ko sabihin. Sa Genesis 1 verse 1 po, kaya po nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa lang po. Kasi sa earth lang naman po siya maglalagay ng tao, ng mga may buhay na bagay. Hindi na kailangan sabihin pa dyan ang Mercury, dahil wala naman nabubuhay sa Mercury, tama? Opo, tama po. Pero may Mercury. Opo. May galaxies, tama? Tama po. Pero, why does the Bible speak only in terms of heavenly bodies? Why is there a special mention of the word earth? God created the heaven and the earth. Kasi may special something sa earth. Sino yon? Si Sis Ruth. Di ba napapatunayan natin? Ang Biblia, hindi tanga ang gumawa niyan. Ang gumawa at nagpagawa niya at nagpasulat niyan, naiintindihan niya ang lahat ng bagay na umiiral kasi siya ang may gawa. Amen? Amen. Ngayon, eto, balik tayo sa Big Bang. Hindi ba ako ang pag-uusapan logic? Nagkaroon ng Big Bang. May isang septilyon na planeta. Big Bang naman yun eh. Sabog yun eh. Hindi ba ang possibility, kapatid na Ruth? Pwede namang magkaroon ng mga buhay, mga leon, mga tigre sa ibang planeta. Pwede possible yun pagka Big Bang, di ba? Opo. Ikaw, kung magsascientifico ka, o kaya kung mag-astronaut ka, no? Sis Ruth, gagamitin ka ng NASA. Pagka yung meron nang nakagawa ng mga rocket ship, pupunta ka ng Pluto. Inassign ka sa Pluto. Maghahanap ka ba ng tao sa Pluto? Hindi po. Kasi wala Bakit? Kasi wala naman pong nakasaad sa Biblia na may nilagay po ang Diyos doon sa ibang planeta. Very good! Very good! Kung naniniwala ka lang sa Biblia, hindi ka gagastos ng bilyon-bilyon para pumunta ka sa Mars, maghanap ka ng titirahan. Dito tayo itinakdang titira. Pag sa Mars ka pumunta, wala kang makikita ron. Ginagastos nyo lang ang pera. Ang daing nagugutom. Mga ateista, hindi naniniwala sa Diyos. Maniwala kayo sa Biblia. Ang tao, nilikha ng Diyos sa lupa.
Ito ang ating tahanan. Maghanap ka ng tao sa iba pang parte ng universo, hindi ka makakakita. Naghanap nga sila eh. Ang kanilang nakita, ano? Sabi ng scientifico, hindi kami may sabi. There is less than 1 chance. Less than 1 chance in 1,000 trillion exist that even one such planet like the Earth would occur anywhere in the universe. Yan ang nataklasan ng siyensya. Bakit? Hindi pa sila naghahanap ng ibang planetang may tao. Sinasabi na ng Biblia na sa mundo may tao. Na-appreciate mo ba, Sis Ruth, ang ibig kong sabihin? Opo, na-appreciate ko po. Kasi may isip ka. Tama? Tama po. Si Charles Darwin walang isip. Eto na ebidensya. Your findings, scientific findings proves to us the improbability of another planet like the Earth. And before you have discovered this, after so much investigation and calculations, it is written in an uncontestable book called the Bible. Amen? Kaya, ang tawag natin dito, Bible study. Kapatid na Daniel? Opo, pinag-aaralan po natin yung mga nakasulat sa Biblia na napakagandang gamiting batayan ng isang taong may isip, nag-iisip, at gumagamit ng lohika para hindi ka na gumawa pa ng iba pang mga bagay na imposible namang matuklasan mo dahil nga hindi naman po sinasang-ayunan ng Biblia. Ayan. Kaya alam nyo, maraming ginagastos ang tao. Maraming inaaksayang pera. Ang isang rocket ship, ang halaga bilyon. Tama naman yun, bilyon talaga yun. Kung yung eroplano lang dito lang sa mundo, bilyon ang halaga para magpadala ka sa Mars, magpadala ka dun sa beyond. Ganong bilyon ang gagastusin mo? Ang punto ko, mga kapatid, imbis na niwala kayo kay Charles Darwin at sa mga ateista, sana naniwala kayo sa Diyos. Wala kayong makikita ron na tao o planetang pwedeng mag-cradle ng buhay o mag-sustinin ng buhay. Wala kayong makikita. Nil, ang chance is zero. Zero. Bakit, mga kapatid? Kung naniniwala lang kayo sa Biblia, dapat sana yung ginastos yung bilyon doon, inamahagi nyo sa tundo, binigay nyo sa mga Aprikano, binigay nyo doon sa mga taga Papua New Guinea, binigay nyo sa mga naghihirap. Napakaganda sana ng mundo, mga kapatid. Pakibasa mo itong contrast na ito. Pakibasa mo ito, kapatid na Daniel. Ito po, we spend billions of dollars to find life on other planets and trillions of dollars killing the life on this one. Yan. Ang sabi ng kanilang pagsusuri, gumagastos tayo ng bilyon-bilyon para maghanap ng buhay sa ibang planeta. Gumagastos naman tayo ng trilyon-trilyon dito sa mundo para patayin ang buhay dito sa mundo. The greatest irony I have ever encountered is the thinking of these scientists looking for life in other places in the universe. The result of the investigation of reputable and reliable scientists gives us less than 1 chance in 1,000 trillion that we can find another planet like the Earth. Ngayon, punta ulit tayo sa siyensya. Sa Biblia, napatunayan natin, dito lang sa mundo inilagay ng Diyos ang tao para mabuhay. Mga hayop, mga halaman, etc. Alamin natin, sabi ng siyensya, kung bakit dito sa mundo
maaaring may buhay at manatiling may buhay kagaya na nangyayari ngayon. Pakinggan nyo ito by Charles Q. Choi, October 18, 2012, about the planet Earth. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Ito po, the closest star system to our own made headlines on Tuesday, October 16, with the announcement that it hosts a planet about the mass of Earth, a tantalizing discovery so close, astronomically speaking, to us. While the newfound planet may be Earth-sized, researchers say it is almost certainly barren. Astronomers detected the alien world around the sun-like star Alpha Centauri b, which is a member of a three-star system only 4.3 light years away from our solar system. This planet, known as Alpha Centauri b, is about as massive as Earth, but its hot surface may be covered with molten rock. Its orbit takes it about 25 times closer to its star than Earth is from the Sun. Kita nyo? Nakakita sila ng kapareho ng mundo, halos kapareho, pero hindi pwede ka mabuhay doon. Bakit po? 25 beses na mas malapit sa araw niya, yung planeta na yon. Alam nyo ba kung ba't tayo nabubuhay sa mundo? Kasi yung ating distansya sa araw, eksaktong-eksakto. Hindi pwedeng mas malapit, hindi pwedeng mas malayo. Mas malapit, nako, masusunog tayo. Mas malayo sa araw, magiging yelo tayo. Tama lang. May nag-isip talaga, kaya ang mundo nandun sa lugar na yon. Doon siya umiikot. Ha? Tapos sabihin mo, aksidente ito. Yung isang ulat na bakit nabubuhay ang tao sa mundo. To give them an eye view na kung bakit naniniwala tayo sa Biblia. No? Na bago pa tinuklas ng siyensya, natuklasan nila na ganun pala, nasa Biblia na eh. Ibig sabihin, mas advance ang isip nung nagpasulat ng Biblia kaysa sa lahat ng siyentipiko ngayon. May isip na gumaganang nag-isip. Na ang sabi sa Biblia, sa iisang Diyos na marunong. Basahin natin ang 16:27 ng Roma. Sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Hesukristo na sumasa Kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Amen. May isang Diyos na marunong. Kaya ang buhay matatagpuan mo sa earth. No? Ngayon, hanap sila ng kapareho ng earth. Ang ibinigay nila, one chance sa buong universo, isang chance lang makakakita sila ng kagaya ng mundo. Isang chance sa, alam nyo mga kapatid, para maintindihan nyo ko, tumaya ka sa loto. Di ba madalas hindi ka tumatama? Alam nyo ba ang chance para manalo ka sa loto? Ito po ang kanilang pag-aaral. Ang odds ng winning a loto, ito po. Kapatid na Daniel? Ang sabi po ay eto, jackpot is 140 million PCSO. The Philippine Charity Sweepstakes Office on Monday said that winning the estimated 1 billion peso jackpot in the Ultra Lotto 6/58 is a 1 in a 40 million chance. And isa lang ang chance mo na manalo sa 40 milyon chance. Kaya kung 40 milyon kayong tumaya, isa lang ang mananalo. Sa 40 milyon, napakahirap palang manalo sa loto. No? Para makakita ka ng isang planeta na kapareho ng mundo na pwedeng magtaguyod ng buhay, ang chance, kulang pa sa isang chance, saan? Sa 40 million? Hindi. Ulitin ko, much less than one chance
in 100,000 trillion. Isang chance lang sa 100,000 trillion. Eh, mas madali pang sabihin, walang chance eh. Walang chance na makakakita ka ng isang planetang kagaya ng mundo. Bakit? Yon ang sabi ng Biblia. Nilikha niyan lupa para tahanan ng mga tao. Wala ka lang makikitang iba. Maghanap kayo, gastusin nyo lahat ng pera ng mundo. Hindi kayo makakakita ng iba. At kung gusto nyo makatira sa ibang planeta, may alam ako. Alam mo yon, Sis Luz? Opo, Brad Eli. 21:1 ng Apokalipsis. Pakinggan nyo. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Meron palang magiging new earth. Pag nawala na itong dating langit at dating lupa, ipapakita ng Diyos ang new earth. Kahit anong gawin yung exploration na hindi nyo makikita yon. Makikita lang yon ng may malinis na puso, Sis Luz. Amen. Naintindihan mo? Opo, Brad Eli. Magkakaroon ng isang bagong earth. At yun ay makikita lang ng may malinis na puso. Hindi kagaya ngayon, kahit maghanap pa sila ng maghanap, hanapin nila yon, hindi nila yon makikita po ngayon. Yon ang sinasabi ko. Kaya ako naniniwala ako sa Biblia kaysa sa Big Bang eh. Napapatunayan ng siyensya eh. Wala ka talagang, hindi talaga tama yung Big Bang. Kasi kung Big Bang lang, bakit dito lang sa mundo may buhay? Aksidente pala yung sumabog. Dapat, kung may buhay dito, magkabuhay din doon. Alam nyo naman ang ngayon ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. Eto naman. Nag-Big Bang na ang mga kulokoy. May mundo na. Ayon sa mga kulokoy, may mundo na. May universo na. May mga planet dyan. Dahil palang planet. Akala ko nung araw, 9 lang eh. Akala ko nung elementary ako. Paborito kasi yan science eh. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. Sabi ko, 9 lang ng planet. Yun ang alam ko. Kasi yun lang tinuro ng teacher ko sa akin eh. Yung pala ngayon, natuklasan ng siyentipiko, marami pa palang ibang planet. Septillion pala ang planet. Bakit bukod tanging ang Earth lang ang may buhay? Kasi yun ang sinasabi ng Biblia. Maghanap man sila na maghanap ng maghanap, wala silang makita hanggang ngayon. Wala silang makita. Bakit daw nagkabuhay sa mundo? Dahil daw sa primordial soup. Pagkatapos ng Big Bang, nag-imbento na naman itong mga to na kaya nagkabuhay sa mundo, merong isang sabaw. Primordial soup. Meron daw isang sabaw. Basahin nga natin kung anong sabaw ito, kapatid na Daniel. Alam po natin kung anong sabaw ito. The primordial soup theory suggests that 3.8 billion to 3.55 billion years ago, life began in a pond or ocean as a result of the combination of chemicals from the atmosphere and some form of energy to make amino acids, the building blocks of proteins, which would then evolve into the first species on Earth. Hindi totoo ito. I will disprove this by science also. This theory is the most stupid theory after the Big Bang. Of course, it began in stupidity, it will end up in stupidity. Why? Ayan daw primordial soup. 3 bilyon taon na nakakaraan. 3 bilyon na nakakaraan. Na meron daw pond
ang pond parang plaisdaan, ganun. May sabaw. Kaya nga primordial soup eh. O kaya sa isang party ika ng dagat, the result of combination of chemicals from the atmosphere and some form of energy to make amino acids. Amino acids, yan po ang building block of proteins. Yang proteins, yan naman ang building block of cells. No? At ang cells, ang building block of life. Totoo ba to? Doon daw nag-umpisa, nagkaroon ng kombinasyon ng mga chemicals doon sa isang lawa o sa isang pond o sabihin na natin sa isang lake para mas convenient maintindihan. May isang lake, may tubig doon, may mga elements doon, nag-combine yung chemical. Yung palang chemicals may isip. Nag-combine sila. Walang nag-combine, sila lang. Tapos yung mga chemicals na yan, at saka yung mga elements, nag-combine, nakabuo ng amino acids. Eto. Naniniwala sila dyan. Kaya yan daw ang origin of life. No? Teka muna. Pagkaraan ng ibang maraming mga taon, may mga siyentipiko, kasi naniwala sila dyan, gumawa sila ng kanilang sariling sabaw. Ng soup. Ito ang nangyari sa kanilang sabaw. Pakibasa mo ito, kapatid na Daniel. The myth of the organic soup. Ito po naman ang organic soup. Only life produces life. SourceCosmology.com, the most famous examples of attempts to prove life originated on Earth via abiogenesis are the experiments performed by Stanley Miller and Harold Urey. Miller, 1953, Miller and Urey, 1959. Miller had been a student of Urey, who in turn had long been a colleague and co-author of numerous studies with Claus and Nagy, and is one of the co-discoverers of organized elements and extraterrestrial microfossils in the Urgell meteorites. Nagy, Fredrickson, Urey, Claus, Anderson, and Percy, 1963. Nevertheless, the experiments performed by Miller and Urey, whose purpose was to create life from non-life and to prove life originated on Earth, were abject failures. Miller and Urey designed their experiments... Abject failures. Gumawa sila ng kombinasyon ng mga kung ano-anong mga pinagsama-sama nila, napatunayan yung kanilang ine-experiment, puro failures. Wala. Bigo. Tuloy natin, kapatid na Daniel. Miller and Urey designed their experiments to mimic what mainstream science believed was the nature of Earth at the time life appeared. Example had oceans and an atmosphere made of gases such as ammonia, hydrogen, methane, and water vapor. Thus claimed the scientific establishment. All it took was the fortuitous mixture of these gases, chemicals, and elements, and an energy source, and life would emerge fully formed. Miller, Urey, and others believed that the energy required for protobiotic synthesis was lightning and ultraviolet rays, which caused the complex chemical reactions that gave rise to life in the form of simple microorganisms. Hence, Miller and Urey combined methane, hydrogen, and ammonia with water and sent flashes of electricity through the mixture. However, nothing even remotely indicative of life was produced.
Instead, Miller and Urey were able to produce only a few amino acids, the constituents of proteins, as well as some nitrogen bases that are constituents of DNA. They also failed to produce a single molecule of sugar, which is required for the creation of genetic material. The sugar ribose, for example, is an essential ingredient of DNA. The experiments were a ridiculous failure. Kita nyo, mga kapatid. Mga siyentista yan, ganito. Kukwento ko na lang sa inyo. Kasi baka naman di lahat nakakaintindi ng mga scientific terms, ano? Eto po, ang paniwala kasi nung tinatawag na primordial soup, somewhere sa mundo, sa isang lugar ng mundo, maaaring lawa or lake, meron dong primordial soup. Parang sabaw. May tubig doon, meron dong mga elements, may mga chemical na nandun, etc. Nag-combine yung chemicals na nandoon mula sa atmosphere at saka sa energy para makagawa ng amino acid. Ang ginawa nitong mga siyentipikong ito, na ako hanga sa kanila, gusto nila talagang tuklasin na talagang ang buhay, parang aksidente ang buhay. Na yung kanilang soup, yung sabaw nila, yung mga chemicals doon, yung mga chemical reaction, yung energy na nanggagaling sa atmosphere, gaya ng sikat ng araw, yung hangin, etc. Pagka pinabayaan mo, sa kanilang kusa, lilitaw ang microorganisms na kagaya ng mga amoeba, bacteria, one-cell plant and animal, Spirogyra, yung mga maliliit na organismo. Kala nila ganun nga lilitaw. Ginawa nila, naglagay sila sa isang laboratorio nun lahat ng eksakto. Lahat ng eksaktong kailangan para makagawa sila ng isang cell na buhay. Isang cell lang na buhay para makagawa sila. Pinaghalo-halo nila ron sa isang, kumbaga sabihin na nating kaldero, para maintindihan nyo lang na parang ganito, no? Ikaw kapatid na Luz, alam mo ba yung ginatang halo-halo? Opo, Brother Eli. Ano ang sangkap nun? May kamote, saging, sago, gabi, may yung tawag ito, yung bigas, yung Bilo-bilo. Bilo-bilo. Ayan, no? Ayan, ang sarap niya, no? Opo. Ang ginawa ng mga siyentipiko, gumawa sila ng parang isang experiment, nilagay nila lahat doon ang kailangan para makabuo ng isang cell na buhay. Lahat ng kailangan. Tapos nilagyan nila ng flashes of light, ultraviolet rays. Wala silang na-produce. Nakapag-produce sila ng kaunting amino acid, pero konti lang at hindi man sapat para makapag-produce nung sugar na ribose ang tawag. No? Anong tawag doon? Ribose. Na yung sugar na ribose, isang mahalagang parte ng DNA. Yung deoxyribonucleic acid at DNA. Nakaproduce sila ng kaunting amino acid, pero hindi nila ma-produce yung sugar ribose na isang bahaging malaki ng DNA. Na yung DNA, yon ang nagdidikta sa isang buhay na kung paano siya magiging. Yun ang, kumbaga, yun ang nagdidirect sa mga proteins at saka sa amino acid para makabuo ng balat, ng buto, ng litid, ng laman. Hindi nila na-produce yun eh. Wala silang na-produce.
Lahat ng eksperimento nila baksak. Eto ngayon, nag-aaral kayo mga taga La Verdad, eto, kung ang primordial soup ang papaniwalaan mo, yun, ano yun, random yun eh. Basta sabaw, andyan na lahat. Bahala na yung sabaw na mag-combine ng elements para mag-produce ng bacteria o ng one-celled animal or plant. Mali eh. Bakit? Eto nga, scientific na eh. Naglagay sila ngayon ng kagaya nun na sinasabi nila. Nilagyan nila ng tamang temperature, mainit-init. Ha? Nilagyan nila ng mga light na may mga tawag dito, parang sinag ng araw, ultraviolet rays, etc. Kinumpleto nila. Lahat ng minerals nilagay nila ron, lahat ng mga elements, lahat ng kailangan. Nag-observe sila. Wala silang nagawa kahit isa lang eh. Isang cell, isang maliit na cell, di sila nakapag-produce ng may buhay. Tinigilan na nila. Mula nun, wala nang nangahas. Ano ibig ko sabihin? O sa mga nag-aaral sa La Verdad, eto yon ang ibig ko sabihin. Gusto ni Sis Luz ang ginatan, halo-halo. Merong kamote, may langka, may etc. Ayan, no? Kompleto na. O ikaw, ilagay mo yung langka dyan, mukhang langka, no? Mukhang langka, kumuha ka ng kamote, kumuha ka ng lahat, ilagay mo sa isang, kumbaga, swimming pool para makakreate ka ng primordial soup. Lagay mo. Mag-intay ka ng 1 taon, tingnan mo kung magkaroon ng ginatan. Paglagmit-lapitin mo na. Kasi mahihirapan yung nyog mula doon sa Batangas, mahihirapan pumunta yun sa Apalit. Ilapit mo na yung nyog, kunin mo na ron. Kunin mo na rin yung yung ube, kung saan galing yan eh. Yung sago, galing pa sa China yung aramihan doon eh. O, wag mo na silang pahirapan, paglapit-lapitin mo na, ilagay mo ngayon sa tabi ng isang swimming pool. Yun ang primordial soup mo. Tingnan mo kung magkaroon ng ginatan after 1,000 years. Naintindihan mo ako, kapatid na Ruth? Opo, Brother Eli, naintindihan ko po. Magkakaroon ba ng ginatan after 100 years? Hindi po, kasi wala naman pong magluluto. Ayun. Walang pipigasan nyog, no? Walang magbabalat sa kamote. Paano ka magkakaroon dyan? Logic dictates, para magkaroon ng ginatan, merong gagawa ng ginatan. Tama? Kahit lahat ng soup, kahit lahat ng sabaw, kahit lahat ng tubig, jagay mo na, available na lahat. Pagkatapos, Big Bang ang mangyayari o primordial soup, hindi lasang ginatan. Bakit? Halimbawa, sabi nung asukal, gusto ko konti lang eh. 1 kutsara lang. Hindi, gusto ko, ako lang ang pupunta ron sa kaldero. 1 kutsara lang na asukal. Hindi nga maglalasang ginatan yun eh. No? Pati yung timpla nun, may nagtitimpla. Ilan bang asukal, gaano ba karaing gata, para masarap ang ginatan. Tama ba ako, Sis Luz? Opo, Brad Eli. Yung primordial soup, sa kanilang sinasabi, nandun lahat ng sangkap para makagawa ng cell. Pero, nakagawa raw ng cell, naghalo-halo yung mga sangkap. Sabi nila, eto ngayon, may mga siyentipiko, naniwala sila ron, sa primordial soup, gumawa sila ng sarili nila experiment. Nilagay na nila lahat ng mga kailangan. May oxygen na dyan, may hydrogen na dyan, lahat nandyan na. Sila pa nagdidirect. Pinagsasama-sama nila yung tamang bilang ng mga ingredients. Hindi sila nakagawa ng isang cell eh.
Kung yung may tao nang nagdidirect, hindi nakagawa ng isang cell, yung pang wala namang nagdidirect, makakagawa ng tao, ng buhay? Imposible yon. Therefore, what I mean is, scientists who presume something is stupid is contradicted by scientists also, which thinks more intelligently than those stupid ones who formulated the theory of the Big Bang and the primordial soup as the source of all existing things. Ang halimbawa ko, simple lang. Ginatang halo-halo lang. Pag naghalimbawa ako ng mas komplikado, lalo mong makikita tarantaduhan itong mga hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon, ang tanong, bakit nagkabuhay? Bakit nagkabuhay? Galing ba yan sa tamang combination ng chemicals at ingredients at mga elements? Doon ba galing yan? Hindi. Nagkabuhay kasi nilikha ng Diyos ang buhay. May pinanggagalingan ng buhay. Ang katunayan, nandyan na lahat ng sangkap para makagawa ng isang cell. Ba't hindi nila nabuhay? Bakit? Di hindi galing doon ang buhay. Kagaya ng tao. Gumawa ka ng tao. Lagay mo ilong, lagay mo lahat. Mabubuhay ba? Nakakagawa na sila ngayon ng mga artificial parts Mabubuhay ba? Tingnan natin ang nasa Biblia. 2:7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Mag-usap na lang tayo sa tao na. Huwag na natin pag-usapan yung bakterya, yung mga kung ano-ano pa na umpisa raw sabi galing daw doon ng tao sa unggoy. Eto, nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Tama naman yun. Wala kang maitututol Kasi kung titignan mo ang components ng ating katawan, galing talaga tayo sa lupa. Pakita natin. Ang earth's crust na pinanggalingan ng alabok na kinuha ng Diyos para gawing tao ang ating earth's crust, itong ibabaw ng lupa, no? Kung saan kinuha. Hindi naman kasi sabi ng Biblia na ang Diyos ay dumukot sa kaila-ilaliman ng mundo tapos ginawa ang tao. Walang ganon. Kumuha siya ng alabok ng lupa. Ang alabok nandito sa ibabaw. Ito ang komposisyon po ng earth's crust. Mga kapatid, ang pinakamarami na elemento sa earth's crust ay oxygen. Ito sa ibabaw ng lupa. Yung alikabok, mga pulbos-pulbos dyan. Ang pinakamaraming elemento niyan ay oxygen. Meron pong 9.2 others. Merong silicon na 25.7, merong 3.4 calcium, may 7.5 aluminum, at saka may 4.7 na iron. Tingnan ninyo ang ating human body. Scientifically, talagang galing sa lupa Bakit? Ang oxygen content ng ating katawan, 65%. Ang nasa lupa 49.5, 50. Maaaring sabihin nyo, ba't mas marami tayong oxygen? Kasi may tubig Di ba yung lupa, nilagyan ng Diyos ng tubig para, kumbaga yung panadero, kumuha ng arena, yun ang lupa, nilagyan niya ngayon ng tubig para ma-mold niya. Ganun ang Diyos. Kumuha siya ng alabok, tapos nilagyan ng tubig. Kaya yung difference na 15 na from 49 naging 65, kasi yung tubig, may oxygen pa rin yun Di ba H2O? No? Ang lupa. Kaya mas marami ang oxygen sa human body kaysa doon sa alabok ng lupa. Kasi nilagyan pa ng Diyos yun ng tubig, may oxygen din yun.
at parehong-pareho halos ang mga components ng katawan natin at saka yung component ng alabok. No? Ang punto ko ngayon ganito, 2:7 uli. Nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Aba, totoo sinasabi ng Biblia, talagang galing tayo sa alabok eh. Hindi tayo galing sa tanso. Pag-aralan mo ang chemical composition ng tanso, hindi tayo galing sa tanso. Galing tayo talaga sa lupa. Eto ngayon ang sabi ng Biblia, nang kausap ng Diyos si Job, pinapakita ni Job na marupok lang siya kasi talaga. Ang sabi niya sa Diyos, sabi ni Job, 12 ng Job, kapatid na Luz. Ang akin bang tibay ay tibay ng mga bato? O ang akin bang laman ay tanso? Laman ko ba tanso? Bakit? Alam ni Job, di siya gawa sa tanso. Alam mo kung saan siya gawa, Sis Luz? Sa putik. Sabi ni Job yun. Ano ba ang putik? Hindi ba yun yung alabok at saka nilagyan ng tubig? Tama ba, Sis Luz? Tama po. Pinagputik ng Diyos. Yung alabok na kinuha niya, pinagputik niya. Kumbaga sa panadero, kumuha siya ng harina, tapos nilagyan niya ng mga tubig, kung ano-ano, tapos ginawa niyang tinapay. Di ba, no, Sis Luz? Opo. Ito, sabi sa 33:6. Narito ako'y sa Diyos na gaya mo. Ako may nilalang mula rin sa putik. Kita mo, sa alabok ng lupa, nilagyan ng tubig, naging putik. Ako'y nilalang mula rin sa putik. Alam niya rin, ang katawan ko ba, ang lamang ko ba'y tanso? Hindi. Pag-aralan mo ang chemical composition ng tanso, iba sa chemical composition ng katawan ng tao na nanggaling sa alabok ng lupa. Nakasakay ka, Sis Luz. Opo, Brad Eli. O ngayon, ginawa na ang Diyos ang tao, nilalang sa alabok ng lupa. Ito ngayon ang hindi alam ng mga siyentipiko. Ano yon? Hiningahan ang kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao'y naging kaluluwang buhay. Yung palang buhay, hindi manggagaling sa lupa na buhay ng tao. Galing pala sa Diyos yun. Kaya kung buhay ka, obligado kang maniwala na kaya ka buhay, may nanggaling na buhay galing sa Diyos. Hindi galing lahat yan sa primordial soup. Ang katunayan, pinagsama-sama nga na nila lahat ang available na material eh. Wala silang napalitaw kahit isang cell na buhay. Amen? Amen. Naintindihan mo, kapatid na Ruth, kung bakit may buhay sa mundo? Opo, naiintindihan ko po na yung form lang po ng katawan natin gawa po sa putik, pero kaya po tayo may buhay kasi hiningahan po tayo ng hininga ng buhay. At yon galing sa Diyos yun. Hindi sila makapag-produce ng buhay sa laboratorio. Unang-una, yung gustong mag-produce ng buhay sa laboratorio, mga ateistang kahit kailan di kayo makakapag-produce ng buhay. Eto pagka totoo yung primordial soup, patunayan nyo, ngayong oras na ito, pag napatunayan nyo sa oras na yon, papaputol na ako ng leeg. Ayoko nang mabuhay. Bakit? Mali kasi ako eh. Tama pala kayo eh. Pero habang hindi nyo kayang gibain yung nasa Biblia na ang buhay galing sa Diyos, hindi galing sa primordial soup, hindi galing sa Big Bang, sisigaw pa rin ako. Kaya, pag-aaralan mo, kapatid, ang Biblia, yung theory ng Big Bang, hindi totoo na isang maraming bilang ng wala nagpak. Tapos, sumabog. Nagkaroon ng stars, planets, meteors, etc. Kung ano-ano. Kagaguhan yan. At kaya nagkabuhay, nagkaroon ng primordial soup. Yung mga elements, kanya-kanya sila, kusa nila, na nag-combine sila. Bakit may bilang?
Ang ating katawan, mayroong 46 chromosomes ang bawat cell sa ating katawan. Bakit eksakto? Laging 46. Ang cell ng katawan na hindi 46, dalawa lang cell. Yung sperm cell ng lalaki, 23 chromosomes lang ang andon. Yun namang egg cell ng babae, 23 chromosomes din. Pero lahat na ng cell ng katawan mo, 46 chromosomes. Eksakto sa bilang. Tamang-tama rin ang sinasabi ng Biblia. Ano yon? Mag-iisang laman ang lalaki at babae. Makakabuo ng panibagong cell. 23 yung chromosomes ng sperm cell, 23 chromosomes ng egg cell, magko-combine yun. No? Magkakabuo ng 46 chromosomes na isang cell. Makakabuo ng isang bagong cell, yon ang lalaki, magiging fetus, magiging tao. Yon ang start of a new life. Eksakto. Yan ba aksidente na, kaya nagkatao? No? Nagkaroon ng sperm cell. Yung sperm cell, mag-isa siyang lumitaw. Nagbilang siya ng 23 para sa kanya na chromosome. Yung egg cell naman ng babae, siyang mag-isa. Nagbilang yung egg cell na 23 lang ang chromosome ko. O ngayon, pag nagtalik yung lalaki at babae, yung 23 nung lalaki, 23 nung babae, nagdugtong, naging 46. Nakabuo ng isang buhay na selula na mag-uumpisa ron ang sanggol. Aksidente ba yun? Yun ba galing sa primordial soup? Ayaw kayo kasing maniwala sa Diyos eh. Kaya nahihirapan kayo. Kahit mag-eksperimento kayo, bigo kayo. Bakit? Hindi kasi totoo pinapaniwalaan nyo eh. Bakit may buhay? Hindi dahil sa tamang combination ng chemicals, ng elements, ng iba-ibang bagay. Hindi dahil doon may buhay. Ayon sa Biblia, pagkatapos na iporma ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa, hiningahan sa butas ng ilong ng hininga ng buhay. Ayan na ang buhay. Ngayon, pag-aralan natin mga kapatid, yung sinasabi nila na evolusyon. Naumpisa raw, mga maliliit na mga hayop, lumaki, nag-evolve, naging unggoy, naging tao. Ipapakita ko sa inyo sa susunod nating Bible study, pag-aaralan natin ng evolusyon, na doon daw tayo galing sa evolusyon mula sa primordial soup, dinuktungan nila ng evolusyon na nag-e-evolve daw mula sa bakterya, mula sa mga one-celled plants and animals, nakabuo raw ng complex organisms, pagkatapos nagkaroon daw ng natural selection, which is the survival of the fittest and the elimination of the unfit. Sa susunod nating Bible study, kung loloobin ng Panginoon, papakita ko sa inyo, mula sa Big Bang, hanggang sa primordial soup, hanggang sa evolusyon, kokontrahin ng siyentipiko ang kanyang sarili diyan sa evolusyon na yan. Abangan po ninyo, magandang gabi. Maraming salamat po sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon at maraming salamat sa inyong pagdalo.